Ang dalampasigan ng isang barangay sa Brooks Point sa Palawan, dinagsa ng mga naghuhukay ng pinaniniwalaang nakabaong yaman na bahagi ng ating kasaysayan. Balot ng long sleeves at nakataklob ang muka para hindi mangitim. Panay ang hukay sa buhanginan sa tabing dagat ng mga taga-barangay Saraza sa Brooks Point, Palawan. Hindi sila gagawa ng kastilyong buhangin, pero baka raw sa paghuhukay nila, kahit lang sa loob ng ilang araw, pwede silang magbuhay hari at reyna. Ang hinuhukay kasi nila sa dalampasigan, ang pinaniniwalaan nilang nakabaon ditong yaman. Nakabaka sa kalagayan kami na baka mayroon pang naiwan. Sumama na rin kami kasi may nakukuhang gold. Nakahalo po sa buhangin. Sa 4 na araw, nakatatlo na po ako. 16 carats, ipunin ko lang siya. Sa nakalipas kasing araw, meron ditong nahukay na 2 antigong banga. Sa tabi nito, may nakabaon din daw na hinihinalang parte ng mga sinaunang alahas. May parang pabilog na ginto na mas maliit pa sa 5 sentimo, accessories at pendant ng parang kwintas na pinaniniwalaang tubog sa ginto. Kaya ang mga residente, karambola na. Hukay rito, hukay roon. Alas 6 pa lang, nandito na ako para makita ko kung saan ako pipisto. Masasakit na yan, ganyan. Ramdam na magaspang na yung kamay. Pero paano nga ba nagsimula ang kaguluhang ito? At ano ang ikukwento ng mga alahas na ito tungkol sa napakayaman nating kasaysayan? Ang una raw nakakita ng 2 antigong banga ang mangingisdang si Michael. Ang mas malaking banga, kulay brown, na may taas na 12 inches, habang ang isa, nasa 9.5 inches ang taas. Pingas ang bunganga, kulay berde ang ilalim dahil sa kumapit ditong lumot at may nakaukit na disenyong dragon. Nakalabas na siya sa may buhangin po. Kinabahan po talaga ako nung nakita ko siya. Ilang metro mula sa banga, napulot ni na Michael ang parang bahagi raw ng isang gintong alahas. Hugis letrang U na posible raw pendant ng isang sinaunang kwintas. Kala mo yung ano ni Amaya? Yung pintig ng puso ko, kinabahan ako. Pero kinabahan ako hindi dahil sa takot. Sabi ng biyanan ko, mga sinaunang ginto raw, kumikinang na siya, makintab. Pero ang inisip ko rin kasi, parang bigay ba sa akin, kasi walang-wala nga kami. Ang natagpuan nilang mga nakabaong sinaunang alahas, ang nakita ni Michael na mag-aahon sa kanila sa pagkakabaon naman sa utang. 6 na beses na pinabarangay ang asawa ko, dahil lang sa utang. Kaya agad daw niyang naisipang ibenta ang kanyang mga nakita. Sa Puerto po, sabi niya, pero 40,000 lang ang kaya. Kaysa naman napanapin pa sa akin ng mga tao yan dito, ko sige na lang. Pero pagkabalik ni na Michael sa dalampasigan, Nakakadampot na naman kami ng maliliit na yan. pabilog na parang maliit na ginto na mas maliit pa sa 5 sentimo. Umabot ang kanilang natagpuan ng 50 piraso. Pinagawa ko na naman ng singsing, parang nasa 12 piraso yan, sinangla namin sa pawn shop. Dito na kumalat sa mga bahay-bahay ang balita tungkol sa natagpuan sa kanilang dalampasigan. Kaya ang mga residente, sa pag-asang meron din silang makikita, dinumog na ang aplaya. Isa sa kanila, tago natin sa pangalang Ana, na ang diskarte para makarami, ang paggamit ng bistayan o yung pangsala ng buhangin at pala. Ilagay doon sa screen. Uy, mayroon! Makislap po siya. At mukhang swinerte si Ana dahil nakakuha siya ng 9 na piraso ng maliliit na parang pabilog na ginto. 3 kami na magkakasama. Tigta 3 piraso po kami. Nabinta ko na po doon sa bayan. Swerte nga. Hanggang ngayon, wala pang sweldo yung asawa ko. Wala talaga kaming pambili ng bigas namin. Ang mag-asawang sina Fernando at Imelda nakakuha ng 39 pieces ng parang maliit na singsing na tubog din daw sa ginto. Pero sa halip na ibenta, ipinatunaw nila ito para gawing wedding ring. Sa loob po ng 30 years kami na kinasal, ngayon lang po kami nagkaroon ng wedding ring na ganito. Remembrance po.
Kung karamihan sa mga residente, yung mga parang maliliit na singsing ang nakuha, tago natin sa pangalang Joy ang nahukay. Parang tore na sinlaki ng hintuturo. Pinatignan po namin sa pawn shop, white gold. Kailangan din na pambili ng pagkain. Kaya bininta ko na lang po. Ang 1 gramo po ay 1,000. Yung kabuuan po ng bayad ng tori ko, 15,000. Sa aming pag-iimbestiga, ang nakuha ng mga residente na maliit na pabilog na ginto, malaki ang pagkakahawig di umano sa ilang mga alahas na naka-exhibit sa Ayala Museum sa Makati. Susunod, dalampasigan ng Brooks Point sa Palawan, dinadagsa ng mga residente dahil sa nahuhukay doong pinaniniwala ang mga sinaunang alahas. Sa aming pag-iimbestiga, malaki ang pagkakahawig ng ilan sa mga ito sa naka-exhibit ngayon sa Ayala Museum sa Makati. Ano ang papel ng mga ito, pati na ang banga sa ating kasaysayan? Sabi ng biyanan ko, mga sinaunang ginto raw. Legal ba ang ginawang paghuhukay ng mga residente? Halimbawa, mayroong government agency hingiin ito. Willing ka bang? Patuloy nating huhukayin ang mga nakapalibot ditong issue't kasagutan. Imposible na bang naagos or naano doon? Itong applyan ito sakop pa ng korporasyon namin. Susunod na! Dalampasigan ng barangay Saraza sa Brooks Point sa Palawan, dinagsa ng mga residente nung kumalat ang balitang merong mga nahukay na pinaniniwalaang sinaunang gintong alahas. Sa 4 na araw, naka-3 na po ako. 16 carats po ito. Sabi ng biyanan ko, mga sinaunang ginto raw. Ang bahagi ng dalampasigan na hinukay ng mga residente, pagmamay-ari raw ng pamilya ni Ellie. Itong applyan ito sakop pa ng korporasyon namin. Masakit kasi pumapasok na sila sa pribadong lupain. Sa dagat na rin po yun. Public na rin po yun siya. Wala pong bawal. Para alamin kung sinaunang alahas ba talaga ang nahukay ng mga residente sa dalampasigan, sinadya ito ng archaeologist na si Jeron Cansino mula sa Palawan State University. Saan ba banda, kuya? Kuya, sa unahan. Wala kang nakita katabi. May katabihan siya, sir. Di ko lang alam kung ano kasi basag na siya. So, exposed na, hindi ka na nagukay. Hindi ko hinukay. Yung maliit na ito, pinatunaw ko po, pinagawang singsing. Ang nahukay na parang sinaunang mga alahas, maituturing daw na significant cultural material. Mapapansing malaki ang pagkakahawig sa pinagdugtong-dugtong na kwintas o neck ornament na ito na mga nakadisplay sa Ayala Museum sa Makati. Pinaniniwala ang gamit ito ng ating mga ninuno sa pagitan ng 10th hanggang 13th century bago pa dumating ang mga Kastila. Imposible na bang naagos or naano doon? Para sa akin, mas prominente yung teorya na nandoon na talaga yon. Ngayon lang nila nakita kasi wala namang habitation sa ngayon Naaadornohan ng mga ginto ang ating mga ninuno noon. Sa narrative ni Pigafetta, nung dumating sila sa part ng Southern Palawan, meron silang binabanggit na mga datu. Ang mga datu na to ay mayaman. Nahahawig ito sa Hindu-Buddhist design. Ito ay parte din ng pakikipagkalakalan na mga taga-Palawan sa iba pang mga bansa dito sa Asia. Ang Palawan talaga noon at ang mga ninuno natin, meron silang mayamang pamumuhay. Pero madiing paalala ng mga eksperto, ang pagkuha at pagbenta ng mga ito labag sa batas. May batas kasi tayo sa Pilipinas na lahat ng mga earth-moving activities ay kailangang maghanap ng permit. At lahat ng nakikita, technically, ito ay pag-aari ng gobyerno. Merong kaukulang kaparusahan sa pagbibenta, pagtitrade, pag-i-export ng mga ganitong archaeological find. Ngunit kung ito ay accidental find, mas makakabuti kung ipagbibigay alam nila ito sa local government unit at sa National Museum or sa NCCA. Ang mga nahukay sa Brooks Point, ipinagbigay alam namin sa pamunuan ng National Museum. Pero hindi sila nagpaunlak ng panayam dahil hindi raw available ang eksperto nila sa bagay na ito.
Samantala, ang banga na nakuha ni Michael, posible raw na yung tinatawag na martaban o goosey jar. Ito yung isa sa mga pangunahing produkto na malaki yung parte sa kalakalan noon ng Pilipinas sa mga bansa katulad ng China, ng Burma, ng Cambodia, ng Thailand. Pwede yan sa bahay ko lang, sir. Ako na naman. Pwedeng dyan sa'yo as long as walang authorized ng pamahalaan na kumuha yan sa'yo. Halimbawa, mayroong government agency, hingiin ito. Willing ka bang? Pwede lang manatiliin sa akin, dito na lang sa akin. Meron tayong tinatawag na RA 10066. Ito nga yung National Heritage Law. Meron naman din silang right bilang sila yung nakakita nun. Kaya lang, mas makakabuti nga na ito ay maitala, maalagaan, magamit sa pananaliksik. Ang hirap din i-translate nung value ng heritage kung nag-interlap na dito yung mga basic needs natin. Yung phrase na pambigas-bigas lang. Sino rin ako para pagbawalan sila? Pinaka-importanting bagay pa rin is may mainstream natin yung ganitong usapin. Mailagay natin yung usapan na to into public. Magkaroon talaga ng totoong dialogue between the general public, the archaeologists, the educators, the policymakers kung paano ba natin titingnan talaga tong ganitong phenomena. Ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point, pinaalalahanan ding mahigpit na ipinagbabawal ang hindi otorisadong paghuhukay sa lugar. Magpapadala ako ng tao doon para patingnan yung activities. Hindi ko naman sukat akalain na makakadampot ako dyan. Tagal na rin kami dito. Ngayon lang nangyari yan. Yung nagawa ko po nung una kasi gawa ng kahirapan, hindi ko naman po talaga alam. Walang katumbas na halaga ang maibibigay ng ganitong mga klaseng archaeological find para sa pagbuo natin ng ating lokal na kasaysayan. Kaya kung kayo man ay nakakita ng mga ganitong bagay, makipag-coordinate kayo sa local government unit, study centers. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.